Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pagtatanghal sa entablado ay isa lamang sa mga pangarap ng ilan sa atin. Para sa kanila, ito ay isang paraan upang maipakita o maipahayag sa ibang tao ang kanilang mga sarili. Pero paano kung sa entablado pa lang yung napiling tayuan ay mayroong ibang mga nilalang na gusto kang sabayan? Dear Papa Dudut, kumusta po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ng Papa Dudut Horror? Ako nga pala si Nate, hindi ko tunay na pangalan. Isa ako sa mga performing artist sa isang teatro, ngunit hindi ko na po sasabihin kung saang lugar. For privacy na rin po at bilang pag-iingat na rin po sa lugar na aking pinagtatanghalan. Madalas ko pong naririnig ang inyong programa sa ilang mga kaibigan ko, kaya naman medyo na-curious ako na pakinggan ito. And sa totoo lang po ay naniniwala ako sa ilang mga kwento dito dahil totoo namang pong may mga bagay sa ating mundo na tila napakahirap ipaliwanag, lalo na kung hindi mo pa ito nararanasan. As a theater actor sa isang malaki at lumang tanghalan ay may pagkakataon na nakakaranas din po ako ng ganitong mga pangyayari. Kaya naman, eto po ako ngayon at nagbabaka sakali na mapili po ninyo ang aking kwento na nais ibahagi. Nagsimula po ang lahat nung makapasok ako sa teatrong kinabibilangan ko ngayon. Bata pa lamang po ako ay talagang pangarap ko nang makapagtanghal sa tanghalang yon. Simula noong makapanood ako ng isang performance nila. Tuwang-tuwa kasi ako sa ganda ng kanilang mga arte at maging ang emosyong kanilang ipinapakita sa tuwing nasa harapan sila ng entablado. Ito nga po ang nagtulak sa akin upang mag-ensayo at mangarap nga na balang araw ay ako naman ang mapapanood ng mga tao sa tanghalang ito. Nung una ay medyo nangangapa pa talaga ako sa mga gagawin dahil iba pala talaga kapag nandun ka na sa isang malaking stage kaysa kapag nagtitraining ka pa lamang. Siyempre dahil baguhan pa nga lamang ako ay hindi pa din naman agad ako nabigyan ng role. Nag-observe lamang muna ako sa mga batikang aktor at aktres na aking kasama. Hindi naman po sila madamot sa kaalaman at binibigyan kami ng mga pointers kung paano namin mas mapapaigi ang aming pagtatanghal. Pagkapasok ko pa lamang sa teatrong ito ay marami na akong naririnig na kakaibang mga kwento. Maging ang mga magulang ko ay may kwento din ng kababalaghan dito. Mula umano nang magkaroon ng aksidente dito, nang itinatayo pa lamang ito ay may mga kakaibang nilalang na nagpaparamdam umano sa naturang teatro. May ilang nagsasabi na may mga nakikita daw silang mga trabahador dito na pagala-gala at kapag tatangkaing sawayin ay bigla na lamang mawawala sa pagitan ng mga pader. Kapag nagpapakita ang mga ito ay biglang lumalamig sa paligid. May mga pagkakataon din daw na kapag may nagtatanghal dito, may mga naririnig na sumasabay na boses sa mga umaarte. At minsan pa nga ay may mga nakikisaling mga nilalang na hindi naman kasama sa pagtatanghal. Kahit may ganitong usap-usapan dito ay hindi naman ako naniniwala kaagad.
dahil uso naman ang ganitong mga kwento kapag may kalumaan na talaga ang mga lugar. Isa pa ay kahit pa nga ilang buwan na akong naroroon ay wala naman akong nararamdaman o nakikita ng mga bagay na sinasabi nila. Inaabot pa nga kami madalas ng gabi kapag nagliligpit ng mga gamit o di naman kaya ay nag-iinsayo sa mga paparating na palabas. Kaya para sa akin talaga noon ay isa lamang itong urban legend ng lugar na yon, Papa Dudut. Pero may iilang mga kasamahan ako doon sa tanghala na nagsasabi na sila mismo ay nakita ang naturang mga kakaibang nilalang na tinutukoy sa mga kwento. May isang pagtatanghal umano sila kung saan ay sumama ang isa sa mga ito. May mga pagkakataon kasi na kapag nag-iensayo sila ay kumukuha sila ng mga footages upang mabalikan at makita kung ano ang dapat baguhin at mas i-improve ng bawat miyembro. Hapon pa lamang noon nang mag-ensayo sila. Tulad nga ng ginagawa nila ay nagvi-video sila upang tignan ang galaw ng bawat isa sa mga kasali. Nung una daw ay walang napapansin na kahit na ano ang kumukuha ng video. Pero nang balikan na nila ang kinuhanan nito ay doon nila nakita na may sumama sa kanilang hindi naman dapat na naroroon. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang ginagawa ay dumaan doon at tila tumakbong isang lalaki at malaki ang katawan nito at duguan pa. Dahil akala nga nila ay merong tao doon na kailangan ng tulong ay binaybay nila ang dinaanan nito. Wala umano silang nakita na kahit na sino o bakas man lang ng dugo dito. Napagalitan pa nga nila yung kumukuha ng video dahil may dumaan na palang nangangailangan ng tulong ay hindi pa sinabi sa kanila. Napapakamot naman sa ulo ang kasamahan nila sabay sabing wala naman yung kanina. Kaya nga nagulat ako na may ganong eksena sa video. Isa pa daw kung nakita niya ang taong yon na imposible naman na hindi niya sabihin. Wala daw talagang dumaan doon habang nagpa-practice sila. Doon na umano sila kinilabutan lahat dahil kung hindi ito nakita ng kanilang kasama ay sino ang dumaan na yon sa video. Kahit nga umano may mga eksena pa silang iniensayo noon ay talagang nagsiuwian na sila. Ikinuwento naman umano nila ito sa mga ibang kasama nila doon at sa pamunuan. Pero sinabi lamang ng mga ito na baka guni-guni lamang nila ang kanilang mga nakita dahil pagod na sila sa pag-iensayo. Hindi na sila nagsalita pa at kumontra dito pero alam nila sa sarili nila na hindi guni-guni yon dahil nasa kanila pa ang footage nito. Upang patunayan nga ang sinasabi nila sa akin ay ipinakita nila ang kuha nilang ito. Nang makita ko nga ito ay totoong may dumaan ngang isang lalaking duguan sa kanilang likuran habang abala sila sa kanilang ginagawa. Base sa suot nito ay parang construction worker ito. Hindi ko alam kung sa quality lang ba yun ng video pero maputla din ang itsura nito at madungis. Parang may kakaiba na hindi ko maintindihan sa kanya. Gusto ko sanang maniwala sa kanila pero hanggat hindi kasi nakikita ng dalawang mata ko ang lahat ay pinagpapalagay ko lamang na hindi totoo ito. Lalo pa nga at sa panahon ngayon ay uso na yung mga edited na video. Kaya naman parang mahirap paniwalaan ng simpleng video lamang. Hindi na lamang ako nagsalita pa sa kanila at bumalik na lamang sa aking ginagawa. Pero iba din po pala talagang maglaro ang panahon. Madalas ang akala nating mga hindi totoo o edited lamang na mga pangyayari ay posible pala talagang maranasan sa totoong buhay. At hindi ko inaasahan na makakaharap ko ito ilang araw lamang matapos kong pagdudahan ng kwento sa akin. Kasalukuyan po kaming nagliligpit noon ng mga kagamitan na hindi na kailangang gawin dahil medyo mabibigat ang iba ay diniretso ko na ito sa storage room ng aming teatro. May dala-dala ako noong isang mabigat na gamit na halos maharangan na ang aking paningin sa harapan. Nakikita ko na nga lamang ang aking pinupuntahan sa pamamagitan ng pagtingin sa ibaba upang tignan kung may makakasalubong ba ako o di kaya naman ay may mga nakaharang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagbaybay sa mga storage room
nang makita ko na may nakatayo sa aking harapan. Dahil nga natatakpan ng mga dala ko ang aking harapan ay hindi ko makita ang itsura nito. Tanging ang sapatos lamang niya ang aking nakikita. Marahil ay isa ito sa mga utility doon base na rin sa parang boots na suot nito. Nag-excuse ako dito pero hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinakatayuan. Medyo nainis nga ako noon dahil nakita na nga nitong may dala akong mabigat ay hindi pa ito umuusog. Ako na nga lamang ang nag-adjust at iniwasan ko lamang siya. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa lugar na yon ay muli kong nakita ang pamilyar na boots na kanina lamang ay nakaharang sa aking daanan. Paano ko nasabi na same lang sila? May butas kasi ng kaunti ang boots na suot nito at same ang kinakalagyan ng butas ng boots na yon sa nakita ko kanina. Medyo may pagtataka lang din ako dahil wala akong narinig na ingay ng sinumang tao na sumusunod sa akin. Rinig na rinig kasi sa hallway na dinaraanan ko kapag may kasabay ka o kasunod na naglalakad. Pero siya ni isang hakbang ay hindi ko narinig man lang. Hindi ko na nga lamang ito masyadong pinansin pa dahil talagang naiinis ako ng panahong yon. Bukod doon ay masakit din ang kamay ko sa aking buhat na mga gamit. Inis ko siyang sinabihan ng manong, lakas naman po ng trip ninyo. Pwede po ba akong makiraan dahil mabigat ang dala ko? Kanina pa kayong nakaharang. Tulad ng una ay hindi ito natinag sa kanyang kinakatayuan. Kaya naman mas lalong uminit ang dugo ko sa kanya. Ibababa ko na sana ang aking daladala upang maharap ng maayos ang taong nakaharang sa aking daanan. Nang biglang dumating ang ilan sa mga kasama kong nagliligpit ng gamit. Natatawa ang mga itong nagtanong na kanina ka pang nauna sa amin bakit nandyan ka pa at nakatayo sa gitna ng daan? Sinagot ko naman sila na may humaharang kasi sa aking daanan kaya naman hindi agad ako makadaan. Nagtanong naman ang mga ito na sino naman ang haharang sa akin nasa may stage area yung mga kasama namin. Dahil nga sa mabigat na ang dala kong gamit ay ibinaba ko na muna ito. Ituturo ko na sana ang manong na kanina pang nang iinis sa akin ngunit wala na ito doon. Nagtataka kong tinatanong ang mga kasamahan ko kung nasaan na yung taong nasa harapan ko kanina at nakaharang sa daanan. Kumunot ang noo ng mga ito sabay tanong kung sinong manong ang tinutukoy ko naabutan nila ako sa hallway ay mag-isa lamang ako doong nakatayo kaya nga tinawanan umano nila ako. Parang nanlamig ang buong katawan ko sa mga sinabi ng mga ito. Pinagpilitan ko pa nga na meron talagang tao sa harapan ko kanina. Napapailing na lamang ang mga kasamahan ko na nauna sa akin sabay sabi sa akin na wala daw akong kasama doon. Parang tanga nga daw akong nagsasalita ng mag-isa nang maabutan nila ako kaya pinukaw nila ang aking pansin. Mas mabuti pa daw na magtungo na ako sa storage area para makabalik na kaming lahat doon sa stage. Wala sa sariling binuhat ko ang aking mga dadalhin at sumunod na lamang sa aking mga kasamahan. Pagkatapos nga naming mailagay ang mga gamit ay bumalik na kami hanggang sa matapos ang aming practice ng araw na yon ay parang natulala lamang ako. Laman ang aking isipan ang nangyari sa akin. Pinipilit kong gawan o isipan ang siyentipikong paliwanag pero wala talaga akong maisip. Imposible kasing makaalis kaagad ang manong na yon dahil bago ako tawagin ang mga kasamahan ko ay nakita ko pang nasa harapan ko siya. Kaya imposible na makaalis ito nang hindi nakikita ng aking mga kasamahan. Depende na lamang kung may magic ito o kayang maglaho ng biglaan. Hanggang sa makauwi nga ako sa bahay ay yun pa din ang laman ng aking isipan. Hindi ko tuloy maiwasang mapatanong sa aking mga magulang kung ano ba ang meron sa aking napasukang teatro, lalo pa nga at silang unang nagsabi sa akin ng mga nakakakilabot na kababalaghan umano dito. Sinagot naman ako nila mama na may nangyaring insidente sa lugar na yon habang ginagawa ito kaya naman pinapaniwalaan na ang mga biktima dito ay nagpaparamdam. Minsan daw ay may mga pag-iyak na naririnig dito ngunit kapag tinitignan ang lugar na pinanggagalingan nito ay wala namang nakikitang tao dito. Misteryosong nawawala din bigla ang tunog ng pag-iyak na yon.
Matapos naman nilang sabihin yon ay tinanong nila ako kung bakit ko na itanong ang bagay na yun sa kanila. Dahil ayaw ko ding mag-alala sila sa akin ay hindi ko na sinabi ang dahilan ng bigla ang pagtatanong ko. Dinahilan ko na lamang na may mga usap-usapan kasi doon sa aking napasukang teatro. Kaya naman napatanong ako sa kanila. Pinagsabihan lamang ako nila mama na hanggat maaari ay mag-ingat daw at huwag basta-bastang nakikipag-usap sa hindi ko naman kilalang tao. Dahil may posibilidad na baka hindi na sila nabibilang sa mundong ating ginagalawan. Kahit natatakot ako sa sinasabi nila, ay tinawanan ko lamang din ito at iwinaksi din sa aking isipan ng mga yon. Dahil nga ayaw kong takutin ang aking sarili. Mas pinili kong i-focus na lamang ang aking atensyon sa mga ginagawa ko at sa pag-arte. Medyo effective naman po siya dahil nawala na din talaga sa aking isipan ang mga pinag-usapan namin nila mama at ang insidente ng manong na biglang nawala. Iniiwasan ko din na maiwang mag-isa at hanggat maaari ay lagi akong may kasama dahil naiisip ko na baka naman nagpapakita at nanggugulo lamang ang mga ito kapag mag-isa lamang ang mga tao sa teatro. Lumipas nga ang ilang buwan pa at wala namang kasunod na naganap na insidente katulad nung una. Na siya ko namang pinagpapasalamat. Masaya po ako nito dahil nabigyan ako ng pagkakataon na gumanap sa importanteng role ng isa sa mga malaking pagtatanghal na gaganapin sa aming teatro. Todo practice talaga ako doon kasama ng mga katulad kong baguhan na napili ding gumanap sa isang pagtatanghal. Lahat kami ay excited at talaga namang ibinibigay ang aming best upang mapatunayan ang aming kakayahan. Upang sa mga susunod na palabas ay may maibibigay ulit sila sa aming role. Upang mas magampanan nga namin ng maayos ang mga iniatang na character sa amin, ay madalas na inaabot na kami ng gabi sa teatro na totally gabing-gabi naman. Siguro yung mga hanggang alas 8 lamang ang pinakapalugit namin sa aming mga sarili dahil importante din ang pahinga sa mga katulad namin. Isa pa ay ayaw din naming maabutan ng sobrang gabi doon dahil nga din sa mga kwento sa lugar na yon. Mas maigi na yung nag-iingat para naman hindi masira ang aming focus sa aming mga ginagawa. Akala talaga namin ay magiging maayos na ang lahat hanggang sa dumating ang araw ng aming pagtatanghal. Pero nagkamali kami, Papa Dudut. Ilang linggo na lamang ang nalalabi bago ang pinakaunang malaking pagtatanghal. Mga alas 7 pa lamang ng gabi noon at abala kami sa pag-i-internalize ng aming mga character nang makarinig kami bigla ng ilang mga iyak mula sa labas ng kinakalagyan naming lugar. Nagkatinginan pa kaming lahat noon dahil iniisip namin kung sino ang umiiyak na yon. Napaisip pa nga kami kung may crying scene ba sa aming gaganaping pagtatanghal dahil tila ganap naman yata ang mga umiiyak na yon. Hindi na dapat namin ito papansinin dahil baka nga may nag-iensayo lamang sa ibang mga magtatanghal. Pero habang tumatagal ay palakas ang palahaw ng iyak nito at dumating na nga sa point na nakakaabala na sila, Papa Dudut. Hindi na nga nakatiis ang aming mga pinaka-leader kaya inutusan niya ang ilan sa amin na lumabas at sawayin kung sino man ang mga nag-iingay na yon. May ilang nagboluntaryong pumunta sa labas dahil isasabay na nga din nila ang pagbili ng snacks dahil may ilan ngang medyo gutom na rin. Marahil hindi pa lumilipas ang 10 minuto ay natigil na ang mga iyak ngunit kasabay nito ay nagulat kami nang bigla na lamang bumalik na hingal ang mga lumabas naming kasamahan. Nilapitan naman kaagad sila ng aming leader at tinanong kung ano ang problema ng mga ito at hinahanap dito ang mga pagkaing pinabili ng ilang kasamahan namin. Nakatingin lamang sila sa amin tapos ay bigla na lamang silang nag-iyakan. Agad naman namin silang inalo at tinanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento nila sa amin na noong puntahan daw nila ang lugar na pinanggagalingan ng ingay ay isang madilim na kwarto o mano ito. Tinangka nilang buksan ang ilaw ngunit hindi daw bumubukas yon. Doon na nga sila nagtaka dahil parang imposible namang may mag-iensayo sa ganong kadilim na lugar. Pero para makasigurado din dahil nga may mga naririnig silang umiiyak doon
At baka may mga nasaktan at kailangan ng tulong ay tinawag nila ang mga ito at tinanong kung ano ang problema. Wala silang narinig na anumang sagot sa mga taong naroroon at medyo kinabahan na daw sila. Kaya naman nagpasya silang isarado na sana ang pintuan at aalis na, ngunit bigla umanong nagpatay-sindi ang ilaw sa kwarto. Halos hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil habang nagpapatay-sindi ang ilaw ay nakita nila ang ilang mga individual na duguan at nakabaon sa simento doon. May ilan pa nga na ang kalahati ng katawan ay nakaipit sa poste na akala mo ay idinikit ito doon. Nakatingin ang mga ito sa kanila at umiiyak na akala mo ay humihingi ng tulong. Habang patay-sindi ang ilaw ay nakikita nila na kada bubukas ito ay unti-unting umaahon at lumalabas mula sa kanilang mga pagkakabaon ang mga nakita nilang tao. Dito nga nila nakita na ang ilan sa mga ito ay nakasuot ng tila pang construction na mga kasuotan. Hanggang sa makaalis sa mga ito sa pagkakabaon nila ay nanatiling nakatayo lamang habang nanonood sa ganong senaryo ang aming mga kasamahan. Hindi daw talaga sila makakilos. Parang nakaglu sila sa kanilang kinakatayuan habang pinapanood ang mga nakakahindik na eksenang yon. Nakatalikod umano ang mga ito nung una. Pero sa huling beses ng pagpatay-sindi ng mga ilaw doon ay nakita nilang nakatingin at nakaharap na sila sa mga nilalang na yon. Doon na daw sila parang nagising sa kanilang pagkakatulala. Kaya naman ang makita nilang malapit na sa kanila ang mga nilalang na yon ay agad nilang sinarado ang pintuan at tumakbo ng mabilis pabalik sa aming kinakaroonan. Kitang-kita talaga ang takot sa kanilang mga muka ng oras na yon. Kaya napakahirap isipin na nananakot lamang sila at gumagawa ng kwento. Para makapagpahinga na sila ay tinapos na nga ng aming leader ang aming ensayo. Nawala na rin kasi kami sa focus dahil nga sa naganap sa aming mga kasamahan. Tahimik kaming lahat na nagliligpit ng mga gamit at sabay-sabay na lumabas ng teatro. Hanggang sa maghiwa-hiwalay kami ng landas ay walang nagsasalita sa amin na parabang rules na yon, na wala nang magbabanggit ng kahit na anong bagay na may kinalaman sa nangyari sa amin ng gabing yon. Kinabukasan ay hindi nga nakapasok ang ilan sa mga kasamahan namin dahil na-trauma sila sa mga nangyari. Parang hindi pa daw nila kayang makitang muli ang teatro. Kaya naman kung maaari ay doon na lamang sila mag-ensayo sa kanilang mga bahay kahit mga 1 linggo lamang. Pinayagan naman sila ng aming leader dahil hindi naman ganon kailangan ang kanilang role para sa harapang pag-iensayo. Kaming mga nandun ay kinausap niya na kung maaari iwaksi na muna ang aming isipan sa mga nangyari at mga kaganapan dahil kailangan naming magawa ng maayos ang aming pagtatanghal. Bilang mga profesional sa ganitong industriya, hindi maiwasan na kailangan talaga naming gampanan ang nakaatang na role sa amin kahit pa nga anong mangyari. Sabi nga nila the show must go on. Kaya naman ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matapos ang aming ensayo ng matiwasay at kinalimutan pansamantala ang mga naganap. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa namin ang maayos ang pag-iensayo. Sa huling araw nga ng aming practice ay muli kaming nag-video upang makita kung ayos na ba talaga ang lahat. Buong araw ang gagawin namin yon hanggang sa tuluyan namin itong ma-perfect. Sa huling araw nga ng aming video recording ay hindi namin nakalain na may magpaparamdam sa amin na ibang nilalang at sasama pa sa aming pagtatanghal. Abala kaming lahat sa pagganap sa aming role nang mapansin naming mula sa aming mga pwesto. Ang isang performer na babae ay tila nakikiarte din sa amin. Bago ang mukha nito at iba ang kanyang mga kilos at pananamit. Kaya naman super stand out ito sa amin. Ang nakapagtataka lamang ay hindi namin napansin kung kailan pa ito nagsimulang sumabay sa amin. Dahil nga nakakasira na siya sa aming pag-iensayo ay sinita na siya ng aming leader at tinanong kung saang grupo siya nabibilang. Hindi naman ito sumagot at nakatingin lamang sa aming leader. Dala na nga din siguro ng pressure at pagod sa paghahanda nga. Dahil sa paparating naming pagtatanghal ay nasungitan na siya ng aming leader na umalis doon dahil hindi siya nabibilang sa grupo. Kung gusto nitong manggulo ay sa ibang lugar na lamang siya magpunta. Tila nagalit naman ang babaeng yon at sumigaw ng malakas.
Parang nabingi talaga kami nang marinig ang sigaw niya. Ang maamon niyang mukha ay nag-iba ang anyo. Tila ba naging isa itong demonyo sa aming paningin. Matapos nito ay sa harapan mismo namin ay biglang naglaho ang babaeng yon. Halos lahat kami ay natulala sa mga naganap. Walang makapagsalita sa amin dahil hindi din naman namin alam kung ano ang sasabihin. Ang kanina ay galit naming leader. Ngayon ay nakatulala na lamang habang nakatingin sa pwesto ng kanina ay biglang naglahong misteryosong babae. Nang mahimasmasa na siya ay tinakbo niya kaagad ang kamera na gamit namin na pang-record. Sabay-sabay namin itong nireview upang tignan kung saan ang galing ang babaeng yon. Habang pinapanood nga namin ang video ay wala namang kaming napansin na kakaiba nung una. Maayos nga ang aming pagkakaarte at talaga namang masasabing in sync talaga ang bawat isa sa amin. Ngunit nang parating na nga sa bandang gitna ay nagulat na lamang kami nang mula sa screen ng camera ay bigla na lamang lumitaw ang isang figura ng babae. Nung una ay parang silhouette lamang ito ngunit habang nagtatagal ay nagkakaroon na ito ng muka at katawan. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Lumapit pala isa-isa sa amin ang babaeng yon ngunit noong nandun kami sa taas ng entablado ay hindi naman namin ito nakikita. Meron pa nga doon na nakipag face to face ito sa bida sa aming pagtatanghal. Kahit nasa harapan na siya ay hindi talaga siya napapansin ito. Ngumiti pa ito ng napaka-creepy sa main performer pero wala talaga. Nang tanungin namin siya kung alam ba niya yon ay namutla siyang sumagot na wala siyang nakita na kahit na sino sa kanyang harapan ng mga oras na yon. Kita namin ang takot sa kanyang muka dahil kahit naman siguro sino ay ganon ang mararamdaman kapag nakita ang ganitong eksena. Matapos nga niyang makipagtitigan sa aming main performer ay pumuesto ito sa lugar kung saan namin siya nakita. Doon nga ay nakisabay na ito sa amin sa pag-arte. Rinig namin ang lalim at lamig ng kanyang boses habang bumubulong ng mga linya na wala naman sa aming script. Pinakinggan naming maigi ang sinasabi nito. Pero ang naintindihan lang namin ay ang salitang ako ang bida sa entabladong ito. Hindi na namin alam ang iba pa niyang mga sinasabi. Kung titingnan ang kanyang mga kilos at arte ay masasabing tila batikang theater actress ito. Hanggang sa dumating nga sa point na napansin na namin siya ay kuhang-kuha sa recording na yon. Nang dumating na sa part na sumigaw ito ay nag-blurred bigla ang screen ng camera na gamit namin. Rinig ang sigaw niya dito pero walang video na lumalabas. Nang mawala ang sigaw niya ay sabay-sabay kaming napatras at nabitawan talaga ng aming leader ang camera na yon dahil sa dulo nito. Bago kami pumunta sa kinakatayuan ng camera ay biglang lumitaw ang mukha ng misteryosong babae na nakangiti tapos ay bigla na rin itong nawala. Ora-orada ay agad kaming umalis sa lugar na yon at sa ibang lugar na lamang nag-ensayo. Lahat kami ay takot na takot at baka muli na namang sumabay ang babaeng yon. Kahit may takot sa aming isipan ay ginampanan pa rin namin ang aming mga role ng maayos. Dahil nga sa responsibilidad namin yon bilang mga theater artist. Kinabukasan nga sa mismong araw ng aming pagtatanghal ay naging maayos naman ang lahat. Malaki ang pasasalamat namin noon na hanggang sa huling bahagi ng aming performance ay walang nakisabay sa amin na mga kakaibang nilalang. Kahit ganun nga po ang nangyari ay hindi naman kami umalis sa lugar na yon. Mas pinili naming manatili dito dahil napamahal na rin kami sa teatro na ito. Bagaman at minsan ay may mga kababalaghan pa ding nagaganap ay tila nakasanayan na nga lamang namin ito. Hanggat hindi naman sila nananakit ay wala kaming nakikitang dahilan upang iwasan ang teatro na minahal namin at siyang nagbigay kulay sa aming mga pangarap bilang mga performers. Dito ko na po tatapusin ang aking liham. Papa Dudut, maraming salamat po sa inyong oras and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Nate. May mga pagkakataon talaga sa ating buhay na kahit gaano pa nakakatakot ang ating mga naging karanasan, ay mas pinipili pa din nating manatili dito. Hindi dahil sa hindi tayo nababahala, kundi ito'y dahil minsan sa ating buhay ay may mga bagay na kahit na gaano pa kalaki, ang takot na dala sa ating mga puso't isipan ay kailangan nating harapin ng buong loob upang ito ay malampasan.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napapanood po tayo sa Spotify at sa YouTube. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkokomento sa ating content. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po